Ako si Kuna at ito ang pagpapatuloy ng aking kwento. Ang mga susunod kong kwento ay magaganap sa lungsod ng Maynila. Magsisimula ako sa panahon ng aking kabataan, partikular noong ako ay nasa elementarya. Lumuwas kami sa Maynila kasama si Lolo matapos kaming kunin ni Papa upang doon mag-aral. Dahil sa palipat-lipat ng tirahan, 2 beses akong nag-grade 1. Ang unang paaralan kong pinasukan ay ang Tibagan Elementary School, kung saan nagkaroon ako ng hindi malilimutang karanasan. Isang araw, habang naglalaro kami ng kaklase ko ng batuhan ng maliliit na bato, biglang may isang batang sumali sa laro kahit hindi namin iniimbitahan. Dahil sa saya ng laro, nagkunwari akong babatuhin ang kaklase ko, ngunit ang totoong target ko ay ang batang sumingit. Tumama ito sa kanyang ulo, dahilan upang dumugo siya at maiyak. Mga bata, huwag itong gagayahin, delikado ito. Agad kaming napansin ng mga Boy Scout ng paaralan at tinanong ang bata kung sino ang bumato. Itinuro niya ako kaya agad nila akong hinabol. Tumakbo ako ng mabilis pero nahuli rin ako sa huli. Isa sa kanila ang nagsabi, "Saan ka nakatira? Dadalhin kita sa mga magulang mo para malaman nila ang ginawa mo." Natakot akong pagalitan kaya sinabi kong malayo ang bahay namin. Naglakad kami ng matagal hanggang sa napagod sila at nagdesisyong hayaan na lang akong umuwi. Akala ko ay ligtas na ako. Pero kinabukasan, kasabay kong pumasok si nanay sa paaralan. Nagtaka ako kung bakit. Pagdating doon, kinausap niya ang isang guro at ang punong guro. Tinanong niya ako kung bakit ko binato ang bata. Ipinaliwanag ko na laro lang iyon at hindi ko sinadya. Hindi siya nag-alit at umuwi na rin agad. Isa pang kakaibang karanasan ko sa paaralan ay ang tinatawag nilang kapre. Ayon sa mga matatanda, ang kapre ay isang malaking nilalang na naninirahan sa malalaking puno at madalas ay may hawak na malaking sigarilyo. Isang umaga, habang nagsisipilyo kami ng mga kaklasiko sa likod ng paaralan, napansin namin ang isang higanteng puno na kayang pagtaguan ng 6 o higit pang bata. Naging paborito naming lugar ito para maglaro at umakyat-akyat. Ngunit isang araw, bigla akong nilagnat bago pa man matapos ang klase. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa paaralan dahil mataas ang lagnat ko. Isinama ako ni Papa sa trabaho niya upang ipahilot at ipatawas. Habang nagpapahinga, nakatulog ako at napanaginipan ang iba't ibang nilalang, mga maligno, tikbalang at iba pa. Nagising ako sa takot at tinawag si Papa. Sa gulat niya, itinuro niya ang dumi sa tabi ng mukha ko at tinanong kung ako ang may gawa niyon. Sinabi kong hindi. Dahil dito, dinala niya ako sa isang albularyo na humilot sa akin. Ayon sa kanya, may pilay ako. Posibleng nahulog ako sa hagdan o sa kung saan. Ngunit itinanggi kong naglaro ako bago ako nagkasakit. Matapos ang hilot, dinala ako ni Papa sa bahay ni Lolo. Si Lola naman ay tumawag ng isang manggagamot upang ipatawas ako. Gumamit ito ng kandila, plato, papel at langis. Nang sunugin ang langis, lumitaw ang anyo ng isang nilalang. Isang malaking figura na nakatayo sa tabi ng punong malapit sa eskwelahan. May kasama itong mga bata na wari mga kaklasiko. Sinabi ng manggagamot, na kapre ang apo mo. Kinuha niya ang anyo ng kapre at ipinunas sa aking ulo, pati na rin anyo ng mga bata at ipinunas sa aking mga palad at talampakan. Wala pang isang oras, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Pinawisan ako, bumalik ang gana ko sa pagkain, at tuluyang nawala ang lagnat ko. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang mahalagang aral ang natutunan ko. Matuto tayong magbigay galang at magtabi-tabi sa mga hindi pangkaraniwang lugar. Hindi natin alam kung may mga nilalang tayong nagugulo. Adios.